Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Seeking Heights Arc Part 3 kung saan pinagpahinga muna ni Kamugawa si Ippo sa pagbaboxing bago pa matuloy nitong magka-punch drunk. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang Seeking Heights Arc Part 4, ang naging resulta matapos magpahinga ng sambuan ni Ippo sa pagbaboxing. Matapos iba ni Kamugawa si Ippo sa gym at pagbaboxing, pumunta ito sa beach para kitain si Nikota. Sa beach house ni Nikota, nanghingi ito ng advice tungkol sa pagka-punch drunk at paano i-handle si Ippo. Shinare ni Nikota ang mga na-experience nito dati at mga problema na nakaharap nito noong nagka-punch drunk siya. Sabi nito na nagsimula nga sa panginginig ng kamay niya. May mga times na okay naman siya at biglaan na lang aatake ang matinding sakit ng ulo o minsan bigla kang inaantok. Kahit nga daw magpahinga ito ng sobra-sobra, walang epekto yun. Dagdag pa nito na may mga memory gaps na nangyayari kaya hirap siya makipag-usap at kinakailangan niya mag-ingat para hindi mapansin ng mga tao nakapaligid sa kanya. Biglaan nga lang daw itong umaatake at nawawala. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay ang wala siyang mapagsabihan ng kinaharap niya. Kaya naman na-feel nito na sobrang lonely niya. Sunod nitong sinabi na baka nga ang ating bida na si Ippo ay sinasabi lang na okay siya. At ang totoo ay naatake na ito ng iba't ibang sintomas ng punch drunk. Dahil nga doon, sinabi ni Kamugawa na kahit nga suspecha pa lang ang punch drunk, gusto na nitong patigilin si Ippo sa pagbaboxing. At sunod nitong sinabi na sa pagbalik niya, pagriretiruin niya na si Ippo. Sagot naman ni Nikota na maaaring masatisfy nga itong si Kamugawa dahil mafe-feel nito na niligtas niya ang kanyang boksingero sa punch drunk. Pero sunod na sinabi nito na kung tinanong ba niya kung ano ang nafe-feel ni Ippo at paano kung hindi naman pala totoong may punch drunk si Ippo. Habang buhay nitong iisipin kung anong posibleng nangyari kung tinuloy niya ang kanyang pagbaboxing. Dahil doon, nagsuntukan ng dalawang magkaribal na ito. Matapos yon, sinabi ni Nikota na tatapusin na lang nila ang kanilang laban pagka nag-reincarnate na sila. Sabi naman ni Kamugawa na hindi totoo ang reincarnation, na kahit nga naniniwala sa Nikota na mas masaya isipin na makikita sila ulit ni Kamugawa, sinabi nito na hindi pa rin siya maniniwala. Dahil kapag naniwala ka daw sa reincarnation, maaaring ma-hold back ka nito dahil iniisip mo na may second chance ka pa sa reincarnation. Sunod nitong sinabi na magre-reflect na lang siya sa mga kamalian niya pero ayaw niyang magkaroon ng regret sa kahit anong bagay. At sinabi nito na, "You only live once at susulitin ko to hanggang sa uli. At kapag nasa kabaong at nalibing na ako, gusto kong confident akong nasulit ko ang buhay ko." Bago umalis si Kamugawa, sinabi nito na gagawin niya ang lahat para pilitin si Ippo na mag-retire. Confident naman si Nikota na si Ippo ay walang punch drunk at nasisiguro nito na tama ang sinasabi ng kanyang instincts. Sa uli, na-realize ni Nikota na kaya hindi na kailangan ng reincarnation ni Kamugawa ay dahil naiwanan na nito ang kanyang legacy sa kanyang mga boksingero. At ang isa doon ay merong malaking potensyal na magpapatuloy gawin ang lahat kahit ano pa ang mangyari. Dahil nga inutusan ni Kamugawa si Itagaki, pinigilan nito si Ippo na mag-training since magiging walang kwentang 1 month ban ni Kamugawa sa kanya kung ipagpapatuloy nito ang madugong training. Tinanong ni Ippo si Itagaki kung sa tingin din ba nito ay may punch drunk siya. Sagot naman niya na sigurado siyang walang punch drunk dahil magkasama sila araw-araw sa trabaho. Pero nahihirapan si Ippo na hindi mag-training at magpapetiks-petiks lang dahil gusto niyang mamaster ang new version ng Dempsey Roll bago pa matapos ang summer. Hinihiling nga ni Ippo na sana merong magic na makakatulong sa kanyang training kahit pa hindi ito gumagalaw. Sagot naman ni Itagaki na hindi nga totoo ang magic at walang ganon. Subalit sumingit si Mari at sabi nito na nag-i-exist nga ang magic na hinihiling ni Ippo. At sabi din niya na gumana ang kanyang tinutukoy sa isang boksingero. Dahil doon, dinala ni Ippo si Mari sa isang local sports store. Habang sinisales stock ng manager si Ippo na bumili ng mga mamahaling equipment, nahanap na ni Mari ang magic item na makakatulong kay Ippo. Tuwang-tuwa si Ippo dahil 2,000 yen lang ang nasabing magic item na yon. At sunod nitong sinuot sa kanyang wrist at ankle habang tinatanong kung sino ang tinutukoy ni Mari na gumamit din ng magic item na yon. Sunod nating nalaman na si Takeshi Sendo pala ang gumamit noon. Ginagamit nga daw ito ni Sendo kapag nagtitraining at dito rin niya nakuha ang kanyang dashing ability. Sa pag-alis ni Mari, nagpasalamat si Ippo dito. At sunod nating nalaman na kaya pala ito pumunta doon ay dahil nag-aalala siya nang malaman niya kay Fuji na si Ippo ay naban sa gym. Matapos yon, pumunta ang ating bida kay Dr. Yamaguchi
para magpaturo kung paano gamitin ang magic item na yon. Sabi nga nito na kung hindi magawa ni Ipon na magpahinga lang at mag-focus sa pagpapagaling, pinayuhan niya ito na gumalaw ng dahan-dahan at walang sudden changes sa direksyon. Kailangan niyang gumalaw ng mabagal sa lahat ng kanyang gagawin habang suot-suot ang mga weights na yon. Nang malaman nila Aoki, Kimura at Takamura kay Tagaki na imbis na mag-training nagbo-bowling itong si Ippo, napaisip sila kung totoo ba ang sinasabi nito. Kaya naman pumunta sila sa Funa Bowl. Sabi nga nila Kimura at Aoki na magaling itong si Ippo mag-bowling at usually nakaka 180 points ito ng consistent kapag naglalaro. Sabi naman ni Takamura, 180 ha? Kaya ba niyang bumato ng diretso? Kung ang score ni Ippo ay mas mababa pa sa 100 points at puro gutter ball ang binabato nito, alam na natin ang sagot. At sunod na naalala nila Kimura at Aoki ang suspetsya nilang may punch lang si Ippo. Nakita nila si Ippo na dahan-dahan nagbabato ng bowling ball at ito ay nag-gutter. Kaya naman mabilis silang lumapit at tinignan ang scorecard. Dito, narealize nila Kimura na si Ippo nga hindi man lang tumatama sa mga pins. Nang magbato muli si Ippo ng bowling ball, napansin ni Tagaki na ginagamit ni Ippo ang kanyang kaliwang kamay. Nakita ni Takamura na may weight si Ippo sa kanyang kamay at pinasubok niya ito kay Aoki. Biglang naalala ni Aoki ang kanyang labing-labing kay Tomiko kung saan napag-usapan nila na dapat planuin ang mga bagay-bagay. Kaya ginamit niya na ito at sabay sabi ng, "Ang bigat." Dahil nga sa ginawa niyang yun, susuntukin na siya ni Takamura. Pero since nakakatawa nga yun, hindi niya na ito tinuloy. Dahil sa bigat ng weights, napatanong si Aoki kung ginagamit ba ni Ippo ang mga yun sa paa at kamay. Reply naman ni Ippo na pinayuhan siya na mag-easy-easy lang sa paggamit nun. Sabi ni Aoki na susubukan niya magbato ng bowling ball. Tinanong nito si Ippo kung ilang pounds. Sagot naman ng ating bida na ang kanyang best ay 124 pounds. Mabilis na binatukan nito ni Takamura. Sabay sabi na, "Yung bola yung tinutukoy niya, hindi yung timbang mo." Sabi ni Ippo na ang kanyang bolang gamit ay ang pinakamabigat. Nang itry ni Aoki na gamitin niyon habang may weights, hindi niya ito nagamit sa sobrang bigat. Matapos yon, binanggit na ni Takamura kung bakit nagbo-bowling si Ippo. At ito ay dahil magkaparehong motion ng pagbo-bowling at Dempsey roll. Nagalit si Ippo kay Takamura dahil sa sinabi nitong may problema si Ippo sa sarili. Pero dahil nga doon, nagka-free time siya at sinabi nito na gagamitin niya yun ng tama. Plano ng ating bida na makumplit ang Dempsey roll at sunod na bumalik sa gym. Dumaan ang ilang linggo at pinagpatuloy ni Ippo ang paggamit sa mga weights habang ginagawa ang lahat ng bagay ng dahan-dahan. Dumating si Dr. Yamaguchi sa Funa Bowl at napansin nito na parang may bowling tournament ang magkakaibigan na ito. Nakita ni Yamaguchi mag-bowling si Ippo at sabi nga nito na hindi madali ang kanyang ginagawa at kinakailangan ito ng superhuman strength at resistance. Sa tingin ni Yamaguchi na na-improve nito ang kanyang natural strength at balancing sa pagtatrabaho sa fishing boat. At parang ang nag-combine ang flexibility at power. Sabi nga ng kabatid ni Itakaki na tigilan nito ang pagtitig kay Ippo. At sunod nating nalaman na pinakaiusapan pala si Yamaguchi ni Kamugawa para gumawa ng report tungkol kay Ippo. At sinabing iniintay siya nitong bumalik pagkatapos ng summer. Kinabukasan para sa final preparation ni Nagumo sa kanyang world title match, pumunta ito sa Kawahara Gym para makipag-sparring kay Miyata. Ayaw nga magsuot ni Miyata ng headgear para sa sparring na yon. Pati na rin si Nagumo ay tumanggit na gumamit ng headgear. Nagsimula na ang sparring, sinubukan kumonekta ng Miyata ng solidong counter. Subalit nailagan ni Nagumo ito at napatay ang impact ng suntok na yon. Ginamit na nito ang kanyang bilis. Nang akala ni Miyata na huli niya na ang kanyang kalaban, ginulat ito ni Nagumo ng mabilis na counter punch. Sabi nga ni Miyata Sr. na ito ang si Nagumo ay mas ginagamit ang kanyang kaliwang kamao. Sabi ni Fuji na nag-iinit na itong si Miyata matapos tamaan ang isang counter. Pero narealize din ito na bago pa mangyari yon mainit na talaga siya. At sa tingin ni Fuji na kaya ito nag-iinit dahil pinabagsak ni Nagumo si Ippo nang sila ay nag-sparring. Nagbatulit ng left punch si Nagumo at dahil nga nakita na ito ni Miyata, binalak nitong counterin niyon. Pero lumanding pa rin ang swabe ang kaliwang suntok ni Nagumo dito.
Matapos yun, mabilis na pumagit na si Miyata Sr. at itinigil ang laban. Sa tingin nga ng mga reporter, nalamang sinago mo sa buong sparring na yun. At nauna nga si Ippo at ngayon naman si Miyata. Kaya naman naging confident ang mga to at sinabing handa na sinago mo para kuhanin ng world title. Nang tanungin nila si Miyata kung ano ang tingin nito kay Nagumo, inamin niyang malakas na boksingero si Nagumo. Dagdag pa nito na threat ang speed nito, pati na rin ang unique na rhythm na mahirap i-predict. At sa tingin niya, hindi ma-enjoy ng champion ang paparating na laban kay Nagumo. Matapos marinig ni Puji ang sagot ni Miyata, naisip nito na walang problema si Ippo at sadyang malakas lang talaga tong si Nagumo kaya siya napabagsak. Makalipas ang isang buwan, si Ippo ay excited na pumuntang gym dahil hindi na ito nakaban doon. Binalita ni Yagi kay Kamugawa na si Ippo ay pabalik na. Pero iniiba ni Kamugawa ang topic at binabanggit ito kung paano pinahirapan ni Nagumo si Miyata sa kanilang sparring at kung ano ang gagawin nila para sa next match ni Takamura. Naghiyawan ng mga gym members na makita nila si Ippo na naglalakad papuntang gym pero tila pakipot pa rin si Tanda. Iniiba nito ang topic at ayaw nitong pansinin na si Ippo ay papunta na. Dahil nga sa payo ni Yamaguchi na gawin lahat ng bagay ng dahan-dahan, si Ippo ay mabagal na naglalakad papuntang gym. Kaya naman tuloy pa rin ang pagsigaw ng mga gymmates nito. Sa uli, hindi na kinaya ni Tanda magpakipot at sinigawan si Ippo. Bilisan mo na dito, putik na. Sunod nitong sinabihan si Ippo na magpalit na at mag-warm up dahil may check siya. Ngunit kamuntikan nitong mahulog sa bintana at sunod nating nakita ang kasing kintab ng ulo nito. Matapos yon, mabilis na pinatanggal ni Kamugawa ang mga weights ng ating bida. Ito nga ang unang beses na tatanggalin ni Ippo ang mga weights pera lang pag naliligo ito at napaisip kung ano kaya naging epekto ng mga yun sa kanya. Nang subukan ito magbato ng mga jabs, feeling nito na hindi naman ganun kalaki ang pinagbago. Napaisip ang mga gymmates ng ating bida kung ano ang estado ng Ippo na walang weights nang biglang may narinig silang kumalabog. At sunod nating nakita si Ippo na nadulas sa hagdanan. Nang sasabihin na ni Takamura na baka nga talagang may punch drunk si Ippo, sumagot ang ating bida na naninibago lang siya dahil sa sobrang gaan ng kanyang katawan na para bang nasa buwan. Sabi ni Kamugawa na hindi pa nga sanay ang ating bida gumalaw-galaw ng walang weights kaya pinayuan niya ito na umakyat ng hagdan na para bang may weights pa rin sa kamay at paa. Nang makakyat na si Ippo sa hagdan gamit ang slow and heavy steps, sinimulan na ni Kamugawa ang mga test para i-check kung may punch drunk ba talaga ang ating bida na si Ippo. Matapos ang mga test na yon, ang pinali naman ay ang kanilang meet practice ni Tanda. Sa meet practice, dito na natin nakita ang result ng paggamit ni Ippo ng mga weights at pagbabowling nito, kung saan nagagawa niya mag-pivot sa parehas na paa at sunod na magpakawala ng mga dinamitang suntok mapahaya o low position. Sunod-sunod na nagpakawala ng right and left punches from high and low position si Ippo hanggang sa magmukhang binubugbog nito si Kamugawa. Kaya naman pinigilan na ni Takamura si Ippo. Sunod nitong tinanong si Tanda kung ano ang hatol nito tungkol sa test. At sumagot naman ito na ang ating bidang ay pumasa. Tuwang-tuwa na nagpasalamat si Ippo kay Kamugawa pero reply nito na, "Huwag ka masyadong magsaya, bata. Ang mga boksingerong napagkamala na may punch drunk ay hindi madaling makabalik sa loob ng ring. Babantayan pa rin kita." Dahil nga tinupad ni Ippo ang kanyang promise kay Kamugawa ng isang buwan, tinanong nito kung pwede na ba siya ulit bumalik sa pagbaboxing. Sagot naman ni Tanda na, "Magsimula ka na maganda." Sa office, binanggit ni Kamugawa kay Yagi na hindi niya kinakala gagamitin ni Ippo ang new Dempsey doon at wala siyang idea na na-master na ito ng ating bida. Sunod na sinabi nito na hindi siya nakasabay sa Dempsey role na yon at kung hindi pinigilan ni Takamura si Ippo, siguradong may injured ito. Binanggit din nito na ang mga suntok ni Ippo ay mas solid na kaysa dati dahil sa paggamit nito ng weights. At ang mas nakakabili pa ay kung gaano ka-stable ang lower body ng ating bida, kaya ito nakakapagbato ng suntok sa kahit anong posisyon. Dagdag pa nito, ang paggamit nito ng pivot sa parehas na paa, kaya't parang trumpo ito kapag nag-i-step forward punch. Sa uli, naniniwala si Kamugawa na nahanap na ni Ippo ang sagot sa new version ng Dempsey roll. Kinabukasan, bumalik na sa training for the first time si Ippo, kasama ang mga gymmates niya, at mabilis na iniwan sila itagak sa roadwork kahit pa may mga suot na weights. Sa Kawaii Hospital, tinanong ni Kumi si Ippo kung kumusta ang mga CT scan nito. Sabi naman ni Ippo na mukha naman normal at walang problema. Nang umalis ang ating bida, naalala ni Kumi kung gaano kasaya noong tumikil si Ippo sa pagbaboxing at sila ay nagbowling.
Kaya naman na-disappoint ito nang ma-realize niya na si Ippo ay pumalik na sa pagbaboxing. Napaisip si Kumi kung kailan titigil sa boxing si Ippo at sunod ding napatanong na baka ito ay tumigil kapag na-achieve niya na ang goal niya. Pero agaran din itong napaisip kung anong goal ang magpapatigil kay Ippo o kung meron ba itong goal talaga. Sunod niyang na-realize na baka ginagawa yan ni Ippo dahil mahal niya ang boxing. Kaya naman walang limit at siguradong magpapatuloy si Ippo hanggat kaya niya pa at titigil lang ito kapag nagka-problema na. Binigay na ni Ippo ang resulta ng CT scan kay Kamugawa. Nabanggit ni Tanda kay Yagi na may chance nga na may makaligtaan sa CT scan. Kaya naman kailangan pa rin nila mag-ingat dahil nandoon pa rin ang chance na magka-punch down si Ippo. Sabi ni Kamugawa na siya ay pupunta kay Dr. Yamaguchi para magpasalamat at bigyan ito ng pagkain. Bago umalis, nagbiro nito kay Yagi na bantayan si Ippo at huwag ito payagan makapag-sparring nang wala siya. Sa labas ng Yamaguchi Chiropractic, naisip ni Kamugawa kung gaano siya kaproud sa kanyang mga prize students. Nang biglang may lumipad na Takamurang nakaubad na inagis pa palabas sa bintana at ang malas na si Tanda ay nilamon ng buong buo ang wetpacks ng kanyang prize student. Nang marinig ni Takamura ang wangwang, narealize nito na tumawag ng pulis si Yamaguchi dahil sa kanya. Kaya naman kumaripas ng takbo si Kamugawa, pati na rin ang prize student nitong si Takamura. Matapos yon, si Kamugawa ay pumunta sa gubat kung saan nakatira si Nikota upang mag-training para sa mga unpredictable punches ni Ippo. Habang kumakain ng hapunan kasama si Nikota, napansin ni Nikota kung gaano kabugbog itong si Kamugawa. At napatanong ito kung kailangan niya ba talagang mabugbog ng ganon since matanda na nga siya. Nag-disagree naman dun si Kamugawa dahil bata pa naman daw siya. At binanggit nito na kailangan niya magpursige dahil kung hindi, mababaliwala ang effort ng ating bida. Dagdag pa nito na ang mga matanda nga daw na kagaya niya ay dapat hindi hinihila pababa ang mga kabataan. Sunod na pinuri ni Kamugawa ang mga ito at sinabing nakasalalay sa kanila ang future. Sinabi din niya na ang boxing ay nag-evolve habang tumatagal dahil sa mga batang boksingero at napaisip kung ano kaya ang mga pwede pang mangyari sa boxing in the future. Sunod itong naghilit at sinabing, "Maaaring 80 na ako, pero hindi ko pa din mapigilan ang pagkauaw ko pagdating sa boxing." Kinabukasan habang kumukuha ng pagkain, naalala ni Nikota noong unang bumisita si Kamugawa matapos nitong makilala si Takamura. Kung saan sinabi niya kay Nikota na ang kanyang meat techniques ay walang-wala kay Takamura na nagpainip din ng kanyang dugo kagaya ng nangyari kay Ippo. Napaisip si Nikota na kahit malanta at mamatay nga ang mga sunflower, marami pa rin itong naiiwan ng mga buto na kaparehas nga ng ginagawa ni Kamugawa. Naalala ni Nikota ang sinabi ni Kamugawa noong kabataan pa nila na siya nga daw ay magtatanim sa mga puso ng boksingero at sunod na napaisip kung nakikita ba ito ni Yuki dahil hindi nga nagbago kahit konti si Kamugawa. Nga pala mga par, just in case lang na hindi nyo alam, si Yuki yung babae sa love triangle nila Kamugawa at Nikota. Pero si Yuki nga ay na-inlove kay Kamugawa. Ang kaso nga lang, dahil mag-best friend si Tanda at Nikota, hindi niya maituloy ang relasyon niya kay Yuki since nagigilty din si Kamugawa dahil feeling niya siya ang may kasalanan kung bakit nag-punch drunk si Nikota. Sad story nga lang mga par, namatay ito dahil sa radiation poisoning noong binomba ng Amerika yung Hiroshima. At dahil nga sa request ni Nikota, siya ang sinamaan ni Yuki sa mga nalalabi nitong oras sa mundo. Ang sad no mga par, at doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, tindi rin talaga ni Kamugawa no? Biruin mo, 80 na pala, pero trainer pa ng dalawang pinaka-hard hitter ng Japan na si Takamura at Ippo. Lang yan, lupit! Tas putik na yan, matigas din talaga yung sinago mo no? Binisikan ba naman sa sparring yung dalawa nating idol na si Ippo at Miyata? Ano sa tingin nyo mga par? Mananalo kaya sinago mo sa WBC Junior Featherweight title match niya? O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!